Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. But be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sabay-sabay. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. I pray, punto kami, Lord, sa party, Lord, na aming contending, knowing and contending for your doctrine, Panginoon. Makita namin paano paglabat, Panginoon, especially ngayon. Mag-mature kami, maging stable, Panginoon. Maintindihan ang iyong kalooban at ito'y pangalap. Ito po'y ituro din at i-apply sa aming buhay ng iba, Panginoon. I pray kayo po magpala sa aming ngayong hapon. Ngayong malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ako na po. Good afternoon sa lahat. Subukan kong tapusin to ng 5:30. Okay pa kayo? Nagpaalam ba kayo? Laki naman kayo eh. So, anong na kayo? Anong year na kayo? Grade 10 pa lang kayo? Si Kenneth ba, grade 10? Ikaw ba? Anong top nyo ba? May top ba kayo? Si Kenneth ba meron? Wala na. Dati meron eh. Hindi ko pala nabigay yung ano niya eh. Kalimutan ko lagi. Ang medal. Anyway, kaninang umaga, nasa ano tayo ng Acts 2, saan title natin is ano yan? Steadfast in Doctrine. Ngayon naman, doctrine pa rin, pero nakita ko yung aking dating preaching ito, no? 2020, 5 years ago. Medyo related, no? Ang title nun is No More Children. Alam mo yun? Maturity as my top priority. Halos ganun pa rin. Pero ang ano natin ngayon sa doctrine. Yung mga points natin nun, yung mga characteristics ng mga bata, okay naman yung bata. Kaso may mga katangian sila, huwag natin gagayain. Kasi hindi desirable habang tayo lumalaki, mature dapat, hindi natin ginagaya yung bata. Na, ito nga, meron tayong 5 dyan. So, indecisive, ibig sabihin, hindi makapag-decide kasi, anong gagawin ko? Yan. So, habang tumatanda tayo, dapat maging decisive tayo. Ibig sabihin, talagang, mag-decide ka. No, hindi ibig sabihin perfect na tayo agad, pero at least, subukan mo. Pag nagkamali ka, mali. Okay? Huwag mo nang ulitin. Okay? So, yung bata, minsan hindi makapag-decide. And then, toss to and fro, ibig sabihin niya. Minsan ganito, minsan ganyan, minsan tapos papalit-palit, napakabilis. So, hindi tama yun. Then, minsan mayabang. Di ba ganyan mga bata? Payabangan yan eh. Wala ka sa lolo ko. Mga gano'n. Yan ang dapat gayahin yun. And then, impatient. No? And then, walang unity. And then, unfruitful. Walang nagagawa kasi bata pa naman. Pero, kaya dapat mag-matured. Okay? Yun dati natin. Pero ngayon, ang focus natin sa doctrine. Okay, kaya title natin ngayon, Every Wind of Doctrine. Diyan din sa 14 yun. Sinabi dyan, pero ang ating subtitle, dalawa, no? Bukod sa Knowing and Contending for God's Doctrine nga, part 3. Yung subtitle talaga natin, Identify and Fight False Doctrine. Identify, alam nyo, identify? Identification, isa yan sa mga mahirap na, kasi bibigay sa yung meaning, ano yun? So, very basic yan sa ating pag-aaral. Okay? Ano yung ano ba? Ano yung mga gender? Very basic yan, di ba? Pag ikaw nasa ospital, dalawa lang yung check-checkan nun.
lalaki o babae. Wala na iba. Pero basic yan. Pero ngayon, may mga loko-lokong ano, parang kasi itong week nga, nag-APE kami. May bakla doon sa amin eh. Dito may naka-miniskirt, long hair. Biglang nagulat ako, pagbasa ko na CR ng lalaki. Totoo. Kaya isip-isip ko lang, nung APE nga na, ano kayang chinika nito? Kasi dalawa lang chechika mo, lalaki, babae. Hindi na nahiya. Talagang baliw na yung mga ganun eh. Ba't na napunta doon? Ngayon nga, identification. Diba? Alam mo na yun, kahit baby ka pa nga, sinilip lang yung sa tiyan. Pag may lawit, lalaki. Pag wala, babae. Kaya iba nagkakamali minsan. Kasi, pag lumabas na yan, alam mo na yan. Identification. Ngayon, nababago yung pag-identify na word eh. I identify as ganyan. Ano yun? Eh, paano iba? I identify as a cat. Yung mga ganun. Binago yung mukha, tinaliman ng mga sira na ulo. But anyway, tayo naman, nagawin natin dito, identify natin yung false and true doctrine. Yan ang focus natin ngayong hapon. Kasi nga, doctrine eh. Tsaka, hindi paano mo paglalaban, yung di mo alam at di ka sigurado. May mga katangian lang dito ng mga doctrine na para malaman natin kung false o true. Yung iba dito basic pero kailangan pa natin daanan para ito, may mga bago dito. Paano malaman? Paano sabi, Pastor? Kayo ang tama. Makikita mo kung anong aabutin natin. Okay, so dati akong Katoliko. Saan pa kayo nag-church ngayon? Ha? Rosil din. Kina Cyrus ba yun? Pareho kayo? Ay, hindi. Si, Melvin. Catholic. Kaya nga, pero hindi. Catholic naman kami ang Pilipino, di ba? INC, yan. So, paano nalaman ng tama at mali? No, sa INC, mababilis lang yan. Sa medyo mali nila, si Jesus daw tao lang. Totoong tao si Jesus, pero siya ay Diyos, nagkatawang tao. So, kaya nung nasa lupa siya, Diyos at tao siya. Paano nangyari yun? Eh, yung Diyos kayang gawin lahat eh. Tsaka malinaw yun sa Bible. So, madaling i-identify, di ba? And then sa yung mga born again naman yan, kaya sa Cyrus, dito naligtas yun eh. Biroy mo, ilang taon siya sa isang church, hindi siya naligtas. So, tabagay mo, tama ba yun? Siyempre, kasi ang isa sa major at unang trabaho ng church, hindi lang ito ha, pero ang pinakauna dyan dapat, maligtas yung mga tao. And then, pag naligtas na, gusto pa lumago, saka pa lang siya sa church, doon pa lang siya lalago. Para siya gamitin ng Diyos para maligtas yung iba. Eh, pag di naliligtas yung member mo na parang kilala mo CCF, galing magmabulak lang ang salita eh. Hindi, ligtas ka ba? Yun ang tanong. Yung kahapon naman, ano namin yung kahapon? Anong church daw niya? Rema. Conception ba yan? Narinig ko na yun eh. So, kaya yun ako sa kanya. So, buti honest yung babae. So, malaki problema doon pag medyo tama ka lang sa ligtasan kasi hindi chinachambahan yan. Ligtas ba ako? Hindi. Sana maligtas ako. Pag hindi ka sigurado, hindi yun ang tunay na kaligtasan tungkol sa babae. Hindi yan chinachamba kasi yung pinaka-importante. Ang sabi ng Panginoon, mapasayo mo na sa libutan, anong pakinabang no, kung impyerno ka. Okay? Kaya ngayon, medyo basic tayo na advance, halo na yan. Iba sa atin ay lalo ma-establish, mag-mature. Iba naman, naandoda pa, yan, mga bisita natin, si Chelsea. Ligtas ka ba, Chelsea? Wait mo na. Sigurado ka na sa langit? Okay, hindi. Nabaptize ka ba dito? So, yan kasi lumalayo ka sa Panginoon eh. Kaya tataniman ka ng doubt ng demonyo. Nakakalungkot yan. Pero sana, yun yung mga, lahat yung pinag-pray namin dito eh, nung ginawan. Pero kailangan mong gawin yung part nyo. Kasi marami tayo na anong ganyan. So, nakakalinayang. Yung tumanggap ka sa Panginoon. Totoo, seryoso. Hindi ka rin sigurado? Ha? So ligtas ka ba? Hindi. Ayan, dahil mo ng doubt, no? Anyway, kaya nga ito, magandang lesson to. So, again, 2020, na-preach ko na to, nabanggit ko na kanina. Ang title natin ngayon, Every Wind of Doctrine, subtitle, Identify and Fight False Doctrine. So,
yung basic doon, identify. Hindi ka pa masyadong ano. Malaman mo lang ano yung tama at mali. Yan ang basic niya. Pero, parang kapon si Christian kasi, talagang ano pa eh. Nag-ano siya eh. Pastor, ikaw na ako. Buti andun lang ako, hindi pa ako nakalis. Pero pag nagmamature at mature ka na, hindi ka lang basta identify, alam mo na, and then lalabanan mo ngayon yung mali. Matapang ka na kasi ilang beses mo nang napatunayan sarili mo, pabasa mo sa Bible, kahit saang bahagi ng Bible, parang kanina, di ba, yung binasa natin, Jeremiah, pare-pareho yung kaligtasan, eh, sigurado talaga eh. Kahit saang parte ng Bible. Ito, sina Soriano, saka Iglesia ni Malap, pili na ng pili, kabisado nila yung pabol sa kanila. Eh tayo, kahit saan mo buksan yan, kahit ganyan ka pa, oh. Kahit sa James 2 pa yan, yung laging James 2 yung ano ng mga works-based salvation eh. Okay, tuloy natin. So meron akong 30 points dito. Hindi ko alam. 12 lang yung naisulat ko, pero tutuloy natin ito hanggang matapos. Hindi ko na natapos eh, pero ang style lang natin ngayong hapon, hindi ko na nga, kailangan ay yung mga as introduction, tingnan natin yung mga definition sa Bible nung mga bagay dito, no? So, dito yung pinaka-main natin na verse, sa 14. Tingnan natin yung mga verses ay maturity, instability, shallowness, indecision, craftiness, and then deceiving. Okay? Handa na kayo? Okay, tingnan natin. So, number 1, doon muna tayo sa instability or spiritual immaturity. Okay, sabi sa 1 Corinthians. Sabi dyan, and brethren could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So, ang hirap nyo daw kausapin na magtuturo siya ng hindi mo komplikado, pero medyo malalim. So, for example, ano yung malalim na end times, ano pa, yung soul winning, yung talagang detalyado na, no? Against Calvinism, for example, or yung, ano ba yung mga komplikadong subject, kung paano irara ng church, for example. Okay, ganda ng mga verse kanina din eh, no? May mga taong pwede pang patawarin, yung iba, wala na. Yung mga ganong komplikado na, maganda yung kaso, sabi dito sa verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. So, hindi mo may tinuro ako, parang kanina naman, tithes. Siyempre, ano yan eh, pera yan eh. So, iba, hindi malunok, hindi matanggap, at lalong hindi ma-apply. So, ngayon, sa halip na turuan kayong paano maglingkod sa Diyos, magbigay pa sa gawain ng Diyos, tuturo kayo sa inyo para umattend lang muna. Yung mga ganun ba? Ganun siya sabi ni Paul dito. So, yan ang verse natin sa immaturity. Unfortunately, iba ganyan. Iba naman kasi hindi lumalago. Iba, napakabagal naman lumago. Then, pag na-offend pa, sinabi mo yung totoo lang, ma-offend, lalong hindi na naman natin, babagal, lulutang ang utak. Lalong hindi. Di ba, nakakita kayo mga classmate nyo, di ba? Pag na-offend, iiyak, uuwi, tatawagin yung nanay. Misa parang ganun mga Kristiyano eh. So, iwasan na natin yun. Amen? Amen. Ano pa? Galatians 4. Ito po yung mga verses na malinaw. Again, walang problema ko na. Sino yung baby nyo? Si Eliza. Dede ng dede. Walang ginawa kung dumede. Kain, tulog, dede, laro. Walang problema kasi bata talaga eh. Talaga yun. Ang sarap ng buhay eh. Pero pag lumalaki ka na, di pwede yun, no? Inuutosan ka na, natuto ka ng sumunod. Paggalita ka pa, magbalik, ganun. Sabi dito, ito ay katotohanan, no? Spiritual naman to, pero kinukumpara tayo sa isang servant, lalo daw pagbata ka. Sabi dyan, as long as a child different nothing from a servant, though he be Lord of all. So, especially, may future tayo, kung anak ka ng hari, o anak ka ng sino. Hindi ka agad lalo to mga hari, kung alam niyo yung kwento sa mga kings, di ba, may mga ano doon. Kasi ang ano nila kasi dati, pag anak ka, ikaw yung hari, na ganyan. So may advantage, may hindi advantage doon eh.
Anyway, kinukumpara lang tayo dito. Sabi dyan, under tutors and governors until the time appointed by the Father. Even so, when we were children, we were bondage and elements of the world. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made us of a woman, made under the law. So medyo malalim to kasi yung history ng pananampalataya, yun yung tinutukoy niya dun eh. Kaya nung mga ibang panahon, hindi ganun kalinaw yung katuruan sa kaligtasan. Yun yung sinasabi dito. Pero ngayon, natupad na lahat, namatay na Panginoon, nabuhay magmuli, establish na yung church. Ano tawag na, ibig sabihin yung church talagang ano na yan, go na. Kailangan natin paglingkuran ng Diyos ng hindi lang tapat, talagang buhos na lahat. Kasi mature na yung ating history about the faith. So, ganun din naman tayo. Kaya ibang hindi magamit ng Diyos kasi nga, yun, hindi pa ready. Nga po, si Christian, at least, ang maganda doon, kasama, lagi siya sumasama. No? So, natututo siya. Hindi niya makakalimutan yung mga lesson na yun. Na ganun pala yung pag ligtas na daw, ang next na nun, tingnan mo kung talagang ligtas. Ito yan. Kasi parang layer by layer yan. Gusto mo matulungan siya. Pero ngayon, kung wala ka pa nga sa ganitong maturity, paano mo tutulungan yung iba na hindi mo siya matulungan kasi wala ka pa dun eh. Okay, pero maganda yung ano pa rin tayo. Hindi tayo nag-assume din. Anyway, tuloy natin. Sabi dyan, ito yung pinakasigat dito sa maturity, no? So, Hebrews 5, parang ganun din. So, meron talagang spiritually, may mga mature na, medyo hindi pa talaga. Sabi dyan, for when the time that you ought to be teachers, may mga, sa edad lang sa church, mga 5 years ka na sa church. Dapat teacher ka na rin, depende kung saan nagsimula at nagtapat ka tuloy-tuloy. Iba, 5 years na sa church, kaso, pag binilang mo yun, kasi hindi masyado nagtapat, absent, meron parang iba season, no? Si Kenneth parang ganun eh. Pag malapit na yung swimming, active yan, ilang linggo. Napapansin kasi nung iba eh. Sinao nga, no? Napapansin. So pag sinuma mo yun, wala. So kahit matagal na siya, no? Parang equivalent niya, parang baguhan lang din. Kaya sabi dito, iba sa inyo dapat nagtuturo na eh. Tapos kailangan pa ulit kayong turuan. Iwasan natin to, parang mga bata. Paulit-ulit. So yun, kaya kinumpara niya yung strong meat of the word, kasi yung mga komplikado, yung mga advanced, yung milk is parang basic. So wala masama dito kung talagang pero kung bata ka pa talaga, walang problema, diba? Kaya nga binabagala ko, may bago tayo dito. Pero matagal na tayo sana, mature tayo, malakas, hindi masyadong ma-offend, no? And then tuloy-tuloy. At pag napagalitan, konting lang, tuloy ulit. Pag medyo nasemplang, bangon agad. Ganun. And then, di mo na kaya sabihan, nag-apply na sarili niya, alam mo na may mga tama mong gawin, hindi kailangan palalahanan. Okay? So, lang yan sa immaturity and maturity. And ano pa? Meron tayong verses sa shallowness. Pili na lang ako dito. Ibig sabihin, sa Luke 6. So ito iwasan natin, no? Kinukumpara tayo sa bata, no? He that heareth and doeth it not. Yan na, sabi kanina. Narinig mo na. Naintindihan mo naman. Hindi mo naman ginawa. Kinukumpara daw tayo sa isang tao na nagtayo nga ng bahay, nilagay naman sa yung foundation niya. Alam niyo, di ba? May nakikita tayo sa, sa YouTube, yung mga, alam mo na, mga nagla-landslide. Tapos yung mga tao talagang pinibidyoan pa. Ayan, kala ko hindi naman guguho to kaso nga, minsan, may mga bagyong malakas. Malakas sa ibang bagyo. Tumagal ng 5 years yung pero dumating na yung undoy, kung ano man yan. Sobrang lakas, sobrang tapos isang linggo nang umuulan, tapos malakas pa yun. So, kinukumpara tayo doon pag ikaw ay hindi established in the faith. Amen? Ay, sa DM, pero nag-aalala ako kasi parang nakakalimutan niya na. Sana hindi. Amen?
Matibay tayo. Kung may problema ka, talagang problema, hingin ka na ng tulong. Kasi lagi ko kwento sa inyo yung mga nakikita ko rin sa in the past. Ayun, papastol na to, biglang sobrang backslide eh. Ano nangyari doon? Bigla nang mawala sa church. Even worse, yung dapat niyang ginagawa na alam niyang hindi dapat niyang ginagagawin. So yan, so dapat may deep roots, deep foundation sa salita ng Diyos. And then yung ganun, may kaibigan ka dito, hindi ka basta makaalis sa church. Kasi rooted ka na dito eh, amen? Eh pag hindi, baliktad, yung kaibigan mo, andun, hinahatak kung saan. So, yan na muna, no? And then, tapusin ko na lang dito, no? Yung sa James 1:6, very famous verse. Para sa mga bago at hindi na bago, anong kabago, anong gagawin mo pag may hindi ka alam. Tinatanong ko rin kay Stephen nung una to eh. Kasi pag doon ka na sa labas, hindi na katulad na para kang bata na inaakay ka. Ano, may mga problema kang encounter doon na ngayon mo lang na-encounter. Pero may mga certain rules na pwede kang i-apply kahit nasan ka pa. Ano yan? Ito, sa buhay mo, ito yan, si mga bagong magulang. Kala mo, alam mo na lahat eh, kasi tatay na rin ako, pero may bagay ka pang di alam. So, anong gagawin mo? Pwede kang magtanong. Sa tamang tao, ha? Baka naman, problema ka na sa pera, nagtanong ka sa Bombay. Ano yun? O kaya, ano ba? Ito yung mga, gulong-gulo na yung utak mo. No? Lalaki ka, wala kang pera, tatanong ka sa bakla. Patay ka na. O kaya sa, mga ganyang katangahan din eh. Pero yung nangyayari eh. O bata ka, tatanong ka sa bata rin. Addict pa. O kaya manonood ako ng TV, ng YouTube. Anong gagawin ng mga batang gusto mag-asawa na di pa ready? Eh, sumagot kayo mga bakla kung sino mang doon. Iyabang pa niyan. Paano ko papasa sa college? Natanong mo, nakapasa nga, manduruga. So alamin mo rin kung kanino magtatanong. Sabi dito, sa Diyos ka magtanong dito, no? For let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea driven with the wind and tossed. Parang kanina sa Ephesians 4. Okay? So huwag tayong ganun. So dito tayo sa sa ating main. Ito lang sa chapter 4 lang ng Ephesians. I-identify lang natin and then again, ang dito, pag matured ka, lalabanan mo na yan. Isa ka na sa mga katuwang ng pastor mo, ng mga mananampalataya, para labanan yung mali, para hindi naman maligaw yung karamihan. Okay? So, umpisa natin sa verse 1, sabi dyan. Basa, ready, go. Therefore, Lord, the sincere of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherein ye are called. Pa lang no? Lalim na. Ano sabihin ng walk worthy? Ano yung vocation? Hindi yung bakasyon, ha? Vacation. Vocation. Isa yan sa mga tawag sa trabaho. Vocation. Yan. Vocation na. So ngayon, pag sinabing worthy, karapat-dapat. So sino dito ang nabalitaan last time yung nag-opera, hindi pala doktor. Doktor pala, patay ka na. Kaya yung ni pastor dito, yung magaling daw talaga yun eh. Kaso ang tanong ko nga, ilang bang na-opera niya ng ganun? At success ba? Kasi nga, isip-isip ko talaga si Freddie Roach, kung may nag-o-opera ng ganyan, sana gumaling na yun. Kaya pay natin si pastor dito paano tamang But anyway, ano pa? Kristiyano ka, pero hindi ka asal Kristiyano. Hindi ka amoy Kristiyano. Sunday, worship day, Lord's Day, nasaan ka? Hindi ka karapat-dapat sa tinawag, parang ganon. Worthy of the vocation. Pag tinawag kang doktor, dapat yung mga makakausap mo, dito, nagiging healthy, hindi nakisira. Pero maraming ganyan, alam niyo, mga binitray tayo ng mga loko-lokong doktor, marami. Hanggang ngayon, nagsisisi yung iba, nagpabakuna, hindi pala dapat. Kaya ngayon, ilang beses kaya wala na akong tiwala sa doktor eh.
Inulit ko, di bago na naman yung doktor ko sa lungs ko. Sabi niya, ano ba, Dok, ano ba talagang bakuna? So, halip na mag-exercise ka at laging kung ano yung gamot eh. Kaya sabi nung yung mga doktor parang din manggagamot ang tawag dyan eh. Mga ahente ng Pfizer at ng Big Pharma. So, pag doktor ka, dapat nagpapagaling ka. Pag teacher ka, nagtuturo ka. Pag magulang ka, yung makakabuti sa anak mo, yun ang ginagawa mo. Pag lalaki ka, ikaw yung protector, ikaw yung provider. Pag pastor ka, nagtuturo ka, hindi ka yung loko-loko. Pag pulis ka, hindi ka yung mga hold up. Pag gobyerno ka, hindi ka yung magnanakaw. Napaka-obvious eh. So, dapat ikaw ay worthy. Kaya ang point number 1 natin, paano mo lang, worthy ba? Ganito palang exercise natin ha. Bawat verse may mga point dito. Sabihin nyo lang kung tama ito o mali. Ito ay tamang doktrina o maling doktrina. Ganun lang simple. Kaya point number 1, worthy and valuable. Pag sinabing worthy, karapat-dapat. Pag sinabing valuable, maganda yung value niyan. Tama ba? Pag doktrina is something na worthy, kasi may mga doktrina walang kwenta eh na, si Soriano, tinanong, ang Diyos ba may puwet? Sinagot naman. Walang kakwenta-kwenta, bakit? Isa pa siya eh. So, medyo lumaki kasi ulo nun. Kala niya, talino niya. Paano naman hindi ka magiging matalino? Kontrolado mo yung mikropono eh. Mas makikipag-debate. Debate, sinabi na sa Bible, huwag debate. Huwag kang makipag-debate. Eh, lumalaki ulo ng mga yan. May supporter. Tama! So, mag-aasara na yun. So, pag may doktrina talagang worthy, tama ba yun o hindi? Kayo sumagot. Tama yung pag alam mo may kwenta, may silbi, pag natutunan mo to, magiging kagamit-gamit ka sa Diyos. Tamang doktrina. Pag walang kwentang doktrina, alam mo na agad, mali yun, okay? Ginanong ko na lang. Ano pa? So, verse number 2, with all lowliness and meekness. Okay, humility yan. Pag yung tagapagturo o yung itinuturo, lalo tayo nagiging humble. Tama ba yun o hindi? Tama pag hindi. Katulad ni Kibuloy, siya raw ang anak ng Diyos. Mayabang yun. Si Soriano, sabi niya, only sensible preacher of our time. Siya lang. Mayabang ba yun o humble? Hambog yun. So alam mo agad, yung tuturo niya, mali agad. Hindi mahirap i-identify, di ba? Another. Sa verse 2 pa rin. Pag ang tinuturo sa iyo, ang direction ng katuruan, ay nagiging patient ka, long-suffering ka, at saka forbearing. Medyo pagkakapareho yun eh. Yung naghihintay ka. Kaya po yung mga kapastora minsan, lapit ng lapit kung kanino, saan ako magkakaroon ng building dyan? Yung mga tanong na ganun eh. Kaya ang dami lumapit kay Abante. Ako minsan nakakaano kasi nga, ang liit natin, parang masaya tayo medyo malaki, parang masarap punuin. Pero pag may mga doktrina yung perfect si Abante na naman dito. Siya yung nagturo nag-invento po siya ng doktrina, yung first fruit. Ngayon, tama naman yung first fruit sa Bible, pero yung version niya hindi. Nag-iba niya yung tithe sa first fruit, tapos dinapat pa ng December. So pag ikaw yung sabi rin ni Abante na naman, siya yung, may pinagpala ba dito na katulad ko? So, yung doktrina na gano'n, tama, mali. Lalo yung mayabang, tapos mayabang na siya, pati yung mga inaano yung yabang doon sa iba, ito yung mga millionaires club ko, Mga gano'n yun. So, alam mo na, mali. Pero pag ikaw, tinuturuan maging humble, magtiyaga ka. Ay, basta wala akong ganito. Magtiwala ka sa Diyos, magtiyaga, magtrabaho. Forbearing eh. And then meekness, long-suffering. Pag ganun yung turo, alam mo, tama yun. Hindi, blessing tayo, prosperity. May ganyan eh. Ayamanan, yayaman ka, i-claim mo na yan. May ganun ba sa inyo? Wala naman, salamat naman. Pero maraming ganun, mga sari-sari yan, kahit may ibang baptist, ganun din. Kaya salamat na identify. Kaya maganda sa baptist naman, independent yan eh. Pag nakita mong malayo sa Bible yun, para pwede kang magtanong, ituro mo yung nasa Bible lang.
So alam natin, mali pag mayabang, at pangatlo, yung against patience, long suffering, forbearing, mali agad yan. Pero pag ikaw, nagde-develop ka, lagi ka naging matyaga, titiwala ka sa Diyos, hinahayaan mong mahirapan ka, hindi yung, gusto ko lang maghirap, hindi gano'n. Yung talagang natututo kang maging patient. At kahit po sa sanlibutan na niyan, obviously tama yung virtue ang tawag po dyan sa mga gandang bagay na natututunan at ginagawa natin. Okay? Sa verse, ba't nilagpasan ko to? Anyway, sabi dyan, endeavoring dito muna sa verse 2 pa rin, forbearing one another in love. Pag totoong nagmamahal ka, totoo ha, hindi ka tulad ng politiko ha, mahal para si Bill Gates. Mahal na mahal ko yung mga Aprikano. Magdo-donate ako para mabakunahan kayo lahat. Problema, dahil nagkakasakit. Ba't hindi niya tulog sa sarili niya, sa anak niya? So, kunwari lang yung mga hindi lahat ha. Obviously, may iba nagbibigay talaga ng out of a good heart. Ngayon, si Pacquiao ngayon, ano nangyari kay Pacquiao? Nasira na ulo, di ba? Alam mo agad, sinabi ko na yun. Kahit sa dahil din palang di ako believe dito. Ibang Baptist kasi doon, Pacquiao! Bible daw, Bible. Bible day, Bible kung ano man yan. Namimigay siya, namumudpud siya ng pera eh. Alam mo agad yung pagpolitiko. Ay, sarili naman niya yun eh, kahit pa. Kung tuturuan kahit yung anak ko, kahit kaya kong bigyan isang cellphone yan, 2 cellphone, gusto mo? Kaya ko yun, kung kakayanan lang. Magkano lang cellphone ngayon eh, pero hindi ko binibigyan. Pag hindi niya kailangan at makakasira pa sa kanya. Ganon din ang pera. Hayaan mong matuto yang mag-earn. Kaya kahit yung mga project natin, mga ghost project, saan ang galing yun? Nakakabuisit din yung mga tapos pa virtue signaling pa itong mga ito. Ba't di nila lang hanapin yung mga yan? Kanya-kanya kayong, niloloko tayo yung mga ito. Ba't di? Mga senador kayo eh. Hanapin nyo na, parusahan yun. Purong balita, puro ganyan, ganun. Nasaan na naparusahan? Ang hipokrito itong mga ito eh. Hindi pa ako napunta doon. Ayun, so pag totoong nagmamahal, automatic yun. Totoo ha. Good doctrine yan. Okay? Pag kunwari lang, obviously hindi. And then, doon na tayo sa verse 3. Unity in the Spirit. Hindi lang basta unity ha. Katulad ni Sarah and ngayon, unity ngayon. Magkaano. Yung Catholic Church, yan ang lagi. Unity tayo dapat. Lahat ng mundo, Katoliko, kasi Catholic nga, universal. Dapat pare-pareho tayo. Magmahalan, magkaisa tayo. Kaso hindi in the Spirit of God. Gusto nila magkaisa, pero ayaw nila aralin to. Pag mayroong conflict, ayaw nila pag-usapan. Hindi lang yan sa ganyan, kahit saan yan. Kung magkakaroon tayo unity tayo sa katotohanan. Alamin muna natin, sa doctrine. Hindi, doon tayo mag-unite. Hindi yung unity, ang tawag nila dyan, unity for the sake of anything. Parang, basta may unity. Kaya yung mga komunista, ganun eh. Magkaisa tayo ha, sige. Ay, kaso may isang dito, patayin yan. O ngayon, magkakaisa tayo kasi patayin na yung ayaw eh. Ganun na style ng mga yan. Anyway, so unity. Pag nag-unite yung tama, magandang doktrina yan. Pag nagdi-divide, nangyayari sa mga Baptist, may nag-preach dito, may sinasabi doon, hindi na pinapaalam. Pag may naninira sa inyo wala, ngayon dito kasi wala pa, late pa lang natin eh. Pero pag dumalaki-laki na tayo, may mga ganun, may mga bumubulong-bulong dito. Pag doktrina pag-usapan, sa akin mo sabihin. O kahit policy, open naman tayo dyan eh. Yung gusto mag-divide, hindi yan sa Diyos. Amen? Ang problema dito, iba, pag pag tinulig sa mo yung mali, maling-mali naman talaga. Tinira yung mga bakla. Yung mga ibang churches, may same-sex, ganyan. Kahit Catholic, di ba? Kasi Pope Francis, ganyan. Tanggapin na natin sila. Oy, mali yan sabi sa Bible. Oy, dinidivide mo kami. Ang Diyos ang nag-divide. Minsan ang Jesus nag-divide din eh. So, hindi na tinutukoy natin dito na unity again ha. So, unity in the Spirit, the bond of peace. Hanggat maaari. Kaya hindi tayo nakipag-unite sa mali. Okay? Kaya nga kahit of this binitira natin eh. Kasi minsan sila yung
Pag nagturo ka ng mali, ikaw yung nagdi-divide. And then yun, hindi yung pinuna yung mali. Kung mali talaga eh. Move on tayo. Sabi sa 7 to 10. Ano yan? Actually 4. Yan, verse 4, 5, 6 muna tayo. Ayun na pala yun. Oh. So kaya dyan puro one body, one spirit, one Lord, one vision. So isa lang naman talaga ang ano eh. Ito ginagamit ng Katoliko ito. One baptism kaya dapat kami lang magbabaptize. Again, mali na naman yung context, di ba? Kaya may kanta sila eh. Isang pananampalataya. Tama naman yun. Pero yung application nila, mali. Okay? Again, yung unity dyan dapat sa katotohanan. Move on tayo. Tingnan 7 to 10. Ito. But on every one of us given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he say it when he ascended. Tinutukoy dito si Jesus. Okay? Yung regalo dumating sa atin at binigay according to Jesus. Parang Romans 6:23 nga, di ba? For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life. Hindi natapos doon, di ba? Through Jesus Christ our Lord. So, ganun din dito. Kaya sabi dyan, wherefore he say it when he ascended up. So, tama ba na si Jesus ay nabuhay magmuli at umakyat sa langit? Tama yun. May mga diniscribe, gusto ko lang sabihin dito, may mga details dito na napaka-importante. Kailangan makapture natin yun at yun ang ituro natin. Kaya, number 6, biblical description of Christ. Kasi po, laging pinupuna sa Catholic, di ba? Meron silang pinipicture, picture pa lang ni Jesus, long hair na mali na agad. Very important detail, no? Nakita nyo, Jesus, karamihan niya, Jesus long hair, maling-mali agad eh. Kahit ibang baptist eh. So, maingat tayo doon. Pag mali na yung depiction mo, description mo of Jesus, itsura, sinabi lalo, mali na agad. Yung mga importanteng ganun, hindi tayo dapat nagkakamali. Okay? So, pag tama yung description of Jesus, yung nga sa INC, tao lang, hindi Diyos, mali agad. Hindi yung pinapalagpas. So, pag nag-deviate, pag lumalayo sa tamang turo about Jesus especially, kasi ang dami pong grupo ng Christianity na tama naman sa maraming bagay, katulad ng Catholic, kahit paano, naniniwala sila sa Trinity, unlike Iglesia ni Manalo. Okay? Pero may ibang bagay na hindi sila iniwala at tama. Okay, yung tama, hindi na piniwalaan. So, gusto kong sabihin, dapat, especially yung mga basic, tama doon. Okay? Move on tayo. Next is sa 11 to 12. Ito naman, no? Ito, pinabisado natin ito nung bago tayo dito. Kinabisado namin to. Sabi dyan, and He gave, ang Diyos, some apostles. Ibig sabihin yung ibang tao, hindi tayo lahat apostle. Hindi tayo lahat babae, hindi tayo lahat lalaki. So, inano niya yan. Sineperate niya, binigay sa iba't ibang tao. So, sa panahon natin, wala nang apostol. Okay? Sino nagtanong sa akin ng kailan lang? May prophet pa ba ngayon? Sino nagtanong sa akin ng kailan? Yung malala. Kahapon, di ba? Yung si babae. So, yung prophet pa ba ngayon? Di ba meron? Di ba wala yun? Kasi dalawa yung ibig sabihin ng prophet kasi doon. Yung mga major prophet, biblical prophet, like Isaiah. Meron pa ba Isaiah ngayon? Comparable yan, yung major prophet, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah. May ganun pa ba ngayon? Elijah. Wala na. Pero sabi ko sa kanya, ako pwede mong tawagin prophet. In a way, kasi preaching. Isa preaching, prophecy, prophesying, preaching din yan eh. Forth-telling ang tao dyan. So in a way, pero doon nagpapatawag ng titulo na propeta kasi alam ko agad mali na yun. Ay, tayo pagkakaiba. So anyway, yung apostol, wala na apostol ngayon, pero may nag-apostol ngayon. Napatawag niya sa sarili. So gusto lang sabihin dito, point number 7, malalaman mong tama yung doktrina pag tama yung structure ng church. Okay, biblical structure ng church, malinaw yan. Yes, may binigay na apostol, ba't wala yung apostol? Binigay nga dati. Tapos na, hindi na kailangan apostol ngayon. Na-establish na sila sa Bible eh. Di ba? Ngayon, yung iba naman, prophets. Yung iba, evangelist. Hindi lahat pastor eh. Di ba? Yung katulad ni Paul. Siya mismo nagsabi, ang pastor dapat lalaki, may asawa, isa lang, maayos yung mga anak,
Hindi isa lang. Kaya pasok siya doon sa evangelist, pero nagamit siya ng Diyos. Okay? So, ganun na structure, huwag niyong iibahin. Kasi pag iba na yan, magtuturo ka na rin ng iba. Parang ito nga, yung mga Catholic na naman. Bakit sila nagtuturo ng sila lang ang tama? Kasi sila daw yung Pope. Sa kanila yung Pope, and therefore, nasa ng Pope sa Bible? Si Peter, hindi rin. Even nung panahon sa Council of Judea, o Jerusalem, hindi si Peter lang leader doon, parang si James nga eh. Oh, ano sinasabi nila, may Pope, at therefore kami may Pope, lagi kami Pope, kami Pope. Eh sabi nung Greek Orthodox, kami naman. Anong tawag sa kanila? Prophet ata. Yung Mormon, prophet din. Alimutan ko ano, nakakalam nung sa Greek Orthodox, yung equivalent ng Pope. Basta meron din silang ganon. So pag iba na yung, yun, yung gusto sabihin, dahil mali yung structure nila, kaya nung yung Pope ng Catholic, inimbento yung purgatory, sunod sila doon. Eh sabi ni Pope ganyan, ganyan daw eh. Eh wala sa Bible yun. Eh sinabi ni Pope eh. Kaya gusto sabihin dito, tingnan mo yung structure ng church. Pag meron niyang hierarchy, kahit CCF, hierarchy din po yan. Kahit anong sabihin nilang hierarchy yun. Walang pera yung, kaya yung iglesia ni Malala, may lokal ng ganyan. Pero doon pa rin sumasagot yan sa kanilang punong ministro. Baptist walang ganun. So dapat, tama yung structure para yung doktrina, pareho pa rin sa, wala kang kailangang protektahan. Ayun, binilisan ko na lang kasi medyo ano yan. Verse 8, point number 8, doon na nga sa ating main. Sabi dyan, paano malaman tama ang doktrina? Maturity as the goal or end. Kasi ganito po yan, yung iba gusto, paano tayo punta sa church? Anong church yung punta natin? Yung masaya. Ganun ba yung mga mature na tao? Parang yung ano daw, yung iba bakit sa Jollibee gusto, tsaka yung McDo? Kasi may happy meal. Gusto mong kumain, pero nasa isip mo, laro. Kahit yung iba ngayon, magtatrabaho. Ano ba trabaho maganda? Yung laro lang. Tama ba yun? Siyempre, business yan. Kung siyang kailangan kumita, seryoso yan. Huwag kayo maghahanap ng trabaho na gusto magiging benefits. Yung benefits, susunod na lang yan. Depende ka kung maayos yung kumpanya. Iba daw yung IBM daw, napakaganda ng ano nila niyan. Dati, grabe yung benefits. Ano nangyari kay IBM? Nalugi. Kasi nasobrahan naman. Hindi na kayang isupport ng business. Ang lavish pa rin ng benefit. Bandang huli, ubos. Kita niyo yun? Huwag katrabaho. So, blessing ng Diyos yung kung anong may provide sa iyo ng trabaho mo. Nakikinig ba kayo? So, pag ang end goal niya, ano pa yan? Masaya. Ano gusto nila? Masaya, malaki, sikat, marami. Yung mga kulto paramihan. Doon na mag-good church kasi doon yung artista. Artista ka pa. Gusto mo pupunta ka ng Emilia. Ano nga yung church na dito? Dapat doktrina. Totoo ba yung tinuturo doon? Kasi tuturo yun sa'yo, sa anak mo. Doon kayo mag-gather, doon yung foundation ng pananampalataya, tapos iba, mababaw. Kaya sabi dyan, huwag kayong parang bata. Kasi ang bata, nabanggit natin kanina, para yung ay, masaya dito, may candy. Doon may burger. Ay, doon tayo sa may swimming pool after ano man yan. Ay, ito, nasa mall to, maganda to. Mga bata. Ay, ito, Mormon, mahiging Diyos daw tayo, doon na tayo. Ano ba? By the slide, pag sinabing slide, hindi na pala natin pinuntahan to, no? So, wala tayong time Pag sinabing slide, alam niyo yung sleight of hand na tinatawag, mga magikero. Paano nawala yun? Bilis lang yun ng kamay niya, tinago dito. Kala mo nawala, tinago lang. Iba naman talaga nawawala. Mayroon palang dito, string. Alam niyo yung mga string na ini-stretch yun, tapos ginanyo mo, tsyung, saan napunta yun? May spring pa na gano'n, inahatak. Sleight of hand, dito naman, pati yung iglesia ni Manalo na naman, sabi, Iglesia ni Cristo, Roma 1616. Nasa si Manalo doon? Wala. Paano sabing kayo yun? Hindi yung tunay na church. So, ginagamitan nila ng magic yung mga tao. Ay, hindi Iglesia ni Cristo. Iglesia ng Diyos. Tapos na tayo dyan, may preaching tayo ganyan Ay, hindi lang Iglesia ng Diyos. Members. Hindi kami Iglesia ng Diyos. Member kami. So, ginagamitan ng
galing ng salita, di ba? Pag ganun po yung mga doktrina, alam mo agad mali yun. Dapat alam nyo. Yung mga tunay na doktrina, minsan talaga sa una, mahirap hanapin yan. Mahirap maintindihan. Okay? Then, nagbi-build up yan, parang math, ano man yung science na, nagbi-build up yan, yung skills mo, mga kapatungan, then, saka mo maintindihan yung advance kasi, na-build up ka sa mga basics. Okay? So, iwasan nyo yung cunning craftiness. Maganda po yung craft, ibig sabihin na nyo, nagbi-build. Pero pag cunning, magaling. Okay din yun kaso nga, ano ginagawa nila? Ito, sabi dito, whereby they lie in way to deceive. Nang lolo ko pa lang. Sino yung marketing kanina? Di ba? Maraming iba dyan para lang makabenta. Kaya mag-ingat ka dyan, walang masama magbenta. Pero ang problema ng iba, para sa kanila bumili at makabenta ng masyadong malaking margin, nang lolo ko na. Madalas yan sa market, hindi lagi okay lang mag-market. Pag magbebenta ka, pakita mo lang, tulungan mo lang yung isang tao na kung kailangan niya talaga yun. Kung alam mong di naman niya afford yun, huwag mong bentahan. Hindi ko makakalimutan nung wala pa akong credit card nun. Sir, ngayon lang kami, bukas wala na kami, sir. Pero stove lang, magkakaano, 50,000 atang gano'n. Anong klase yan? Maganda po ito, sir. Credit card mo na agad yan, tapos agad yan. Tapos ako dyan, mabinili ko yan. Yung mga ganong Sale tayo ngayon. Dating 100, ngayon 10 piso na lang. Yung pala, sira na. Something. Ano pa? Meron pong kulto na gano'n. Alam mo yung Jim Jones ata yung pangalan nun. Sabi ba naman ang turo niya? Darating na ang Panginoon. Therefore, yung mga kayamanan nyo, wala na yan. Ibenta nyo na lahat. Bigyan nyo sa akin. Tapos uminom sila ng lason, sabay-sabay. Ang loko-loko. Ba't may naniwala sa gano'n? Ingat kayo ng gano'n. Okay, nasa na ba tayo? So, maturity ang end dapat natin. Kasi yun, sa verse 20, balikan natin. So, sabi dito, you have not learned or Christ. So, may mga tinukoy siya ditong maling gawain, tapos biglang sabi niya, hindi kayo ganyan natuto, hindi kayo tinuruan ng ganyan. So, ang ibig sabihin lang nun, in addition sa point natin sa 8, sa maturity, dapat nga natututo ka unti-unti. Hindi ka niloloko, tinutulungan kung paano matuto. Ganun yan, kahit sa mga kampaning matino. Hindi ikaw agad yung boss. Basta pag sinabi ko sa'yo, ganyan Yung mga ghost project dyan, nangyayari yun Itaguan. So, kaya yan otherwise, ano sabi ako? Nabanggit ko na yung dishonesty yung mga panloloko. So, pag naloloko ka, parang alala ko na naman yung mga networking, di ba? Ano bang trabaho yan? Doon mo naman nalaman. Sama ka lang sa amin. Pag ganun yung church, kaya nag-invite ka, medyo alam mo na rin yung, nag-soul winning na kayo, alam nyo na yan. So, pumunta sila o hindi dito, ligtas sila. Pero mas maganda, pumunta ka doon. Matuto ka pa. Ganun tayo dito, hindi tayo gumagawa ng kalokohan na ng trickery dito. Tuloy natin sa verse 15. Nilaptawan ko yung iba But speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Yung sabi ko, ang point dyan, totoo. Speaking the truth in love. Pag may doktrina na parang hindi totoo, hindi totoo yun Magbigay ka lang ngayon. Bigay mo lahat yan. Next year, milyonaryo ka na. Paano po mangyayari? Basta, maniwala ka sa Diyos, gagamitin pa sa pangalan ng Diyos. Kaya nakabwisit itong mga to Kahit yung mabaptist na dyan. Ito lang kaya never ako nagsalita ng ganun. Hintayin natin yung pagpapala ng Diyos habang ginagawa mo na yung tama na natutunan mo at the moment. Kaya magtapat, di ba? Magtrabaho, maging sipag, magtapat. Huwag manloko, tuloy-tuloy. And then, yes, makakaasa tayo. Pero hindi ako yung magpapaasa sa inyo. Nakita niyo malaking pagkakaiba yun. So, speaking the truth in love. So, ganun din, pag may nirebuke tayo dito, mahal kita, kaya sinabihan kitang ganyan. Dapat ganun. Diba, masyadong mabulaklak yung salita Tuloy natin napakarami pa nito So, number 10, number 9, true. Truthful. Pag ganun yung doktrina, tama yun.
Sa 16, ang ganda nito. Sino engineer dito? Basahin ko lang. For whom the whole body, tinutukoy si Jesus. Kaya sabi diyan, parang yung body of Christ tayo kasi mananampalataya eh. Whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supply it, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Pwede mo ikumpara yung isang komplikadong sistema na nag-function sila, nagtutulungan sila. Parang kahit ano, makina na naman yan, sasakyan, o kaya TV. Yung ibang part ng TV sa power supply, yung iba dyan, para lang mas maganda, yung iba dyan, input-output system. Diba? Ang hirap na komplikado masyado yung ano lang, sasakyan na lang. Yung ibang party dyan, pampaganda lang eh. Yung iba dyan, para komportable ka. Diba? Pero iba dyan, sobrang importante. Yung makina mismo, yung iba doon, pang-alis lang ng usok, yung iba doon, pang-burn, yung isa pang-palakas, yung iba naman, yung transmission yan, para lang mabilis. So, ganun daw tayo dapat. Yung katuruan sa atin, tayo ay nilalagyan na ito. Hindi ko pwedeng pag-fish lahat kayo dito. Mga babae, fish din kayo. Lagi na lang ako eh. Hindi ganun. Sinabi na sa Bible na wag ganun eh. So ngayon, pag yung katuruan is ginagawa tayong ganito, parang isang makina na buo, na nagtutulungan tayo sa tamang paraan. Di ba? Hindi komunista. May nagsasabi niya, may nagbabible study sila. Ako ngayon na magtuturo, bukas ikaw naman ha. May mga ganun. Lolokohan sila. Tapos sabi na, ito ang church. Kasi hindi ganun ang church. May structure tayo dito. Hindi, ilalagay ka kung saan ka tama. Kaya Stephen, hindi ko may nilalagay sa dito. Sabi ko nga, huwag yung paano. Kasi hindi niya, wala siyang talent sa ganun. So, sa ibang bagay, magaling siya. Di ba? So, anak ko yun eh. Hindi ganun. Kung magluto ka, anniversary natin, di naman marunong. Hindi, lagi na lang sila eh. Ikaw naman, hindi ganun. Mag-drive ka. Kung ano man yan. So, nakita niyo ang point ko dito? Fit and rigid structure. Ganun po yung doktrina. Ano yan? Inaalam po yan. So, again, pwede natin sa diadem. Talagang walang ano doon. Kahit si Pastor, sabi niya, walang makapalit sa akin dito eh. Kaya nag-suffer yung church. Pero yun nga, pagsubok rin yung pag nalagpasan naman nila, napakaganda. Amen? So anyway, nasan ba ako? 11. Ito yung hanggang 12 lang nasulat ko. Pero busin natin to. Verse 18. Ito yung kabaliktaran ha. Ito naman daw. Ito muna sa 17. This I say, therefore, testify the Lord that henceforth you walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their minds. Alam niyo, vanity, parang kalokohan, walang kwenta. Verse 18, having understanding darkened. Alam niyo, understanding, naiintindihan mo. Nakakita ba kayo ng taong kinakausap mo, parang bumubukas yung bibig niya, pero hindi niya intindihan sinasabi niya. Parang mga Pentecostal, ganun eh. Yung babaeng namit ko, hindi ko makakalimutan doon sa kinatoble doon sa tulay. Amen po, praise the Lord. Inasya lang ko yun ha. Amen, hallelujah. Tinatanong kita ng ano eh. Mabulaklak yun. Pero hindi naintindihan kasi doon sila ganun ang service nila doon eh. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kahit wala na sa timing. Pag ikaw ay ganun ang pangunawa mo, hindi yun ang tamang doktrina. Lalo lumalabo. Pati kausap namin kahapon, ilang taon na raw siya? 20, ano? Ha? Hindi, pero ilang taon na siya doon sa Rema na yan. Sa dami niya pang tanong. Eh, nung namit lang namin kahapon, naligtas agad. Naging malinaw agad. Bakit? Kasi ako na hindi ako lang ha, tinuro din sa akin to. Pero, pag maayos yung doktrina, nagpapalinaw yan. Kaya, number 11, clear. Yun ang tama man, hindi yung nagdududa ka. Totoo ba to? Hindi. Basta daw, after 10 years, baka malaman mo. Eh, karamihan ng kulto, ganyan, katoliko. Ang turo na sa kaligtasan. Gumawa ka na ng mabuti, baka maligtas ka, baka, hindi ko alam. Ako nga, hindi rin eh. So, yan o, ganun. Inamin niyo yun. Eh, nasa Diyos yan. Eh, alam naman natin nasa Diyos lahat eh. Huwag mo sabihin, don't tell me nang alam ko na. Sino maliligtas? Eh, magpakabuti ka na, mag-join ka na sa amin. Hindi ko sinasabing na magliligtas ha, pero baka
Ang labo. So yeah, pag yung ganyan klase ng doktrina, nagpapalabo, sa halip nagpapalinaw, mali agad yun. Last na lista ko. Verse 19. Ito, ano natin ito, naalala ko si Kibuloy na naman eh. Nabanggit ko na lang kasi binasa ko ulit kasi nga, di ba, nauuso na naman siya kasi in-extradite siya sa US. Nakita ko na naman yung mga testimony ng mga binastos niya, ni rape at yan. Kasi sabi dito, who being past feeling have given themselves to lasciviousness to work all uncleanness with greediness. So talagang demonyo to, kabastusan. So pag alam mo yung gano'n na preaching, papogi lang, payamanan, papogian. Kasi katulad ni Kibuloy, siya, ako ang anak ng Diyos. Kaya yung mga babae daw, uy, anak ng Diyos to. Tapos may mga taga-bulong pa raw siya doon. Ginugroom. Alam niyo yung ginugroom? English kasi, no? Kaya sa Tagalog lang, ibig sabihin, kunwari, ayoko mag-example. Medyo, Anyway, si Kibuloy, may mga assistant sila. Iba doon, lalaki, babae. Ang si Raulo din, katulad niya. Sabihin, may magandang babae dito. Uy, ano mo si Kibuloy? Kasi anak ng Diyos siya. Bubugaw. At hindi bago yan dito sa 1 Peter, ganun din. 2 Peter. Mga signs po yan ng mga kulto talaga, cult leader. Kaya ibang pare, ganun din. Ibang baklado, ganun din yun. Iba ilang nabalitaan yung parang may nabuntis dito, ganun anak dyan. Hindi lang, totoo yun. And then sino pa? Yung ibang mga pastor din, ganun din. Adultery, ibang baptist, ganun din. So alam mo na agad, yung ituturo ng taong yun, iwasan mo na agad. Pag ganito yung mga or lalong ikaw din yung tinuturuan kang, iba naman, ay makainom naman, yung mga Pentecostal tuloy, yung mga Calvinist. Okay lang sa kanila uminom. Inom lang, kahit sinabi sa Bible na, wine is a mocker, and strong drink is raging. Umiiwas tayo sa inom, sa alak, na alcoholic. Diba tinagtuturo na okay lang yun? Iba nagpapatato pa nga eh. Sa church nila, mayroong tattoo, may mga ganon. Hindi ka paniwala yung pastor, kaya kasi nasabi ko sa inyo, pag nakita nyo sa labas yan, alam nyo na. Eh iba, doon ka pa matututong mag-rock and roll sa church nila. May kilala akong ganyan, siya, magaling, marunong din akong drums dati, gusto ko dati yan. Pero, nakita ko yung pagkakaiba. Sa church walang ganon. Jesus! Pinaghalo yung maganda at hindi. Ganun ba sa inyo? Hindi naman. Okay, salamat. Okay, pero ganyan yung mga born again na iba. Hindi lahat, pero still. So pag ganyan po yung attitude sa church na yan, mali agad. Tuloy natin. Wala na sa listahan ko to, pero kitang-kita pa ito mga natin. Nagmerenda ba kayo? Ay, salamat. Okay, kaya 2 oras pa tayo dito eh. So yan, truth na naman, pagkatotohanan yan, sa Diyos yan. Ito, in putty of concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to deceitful lust. May kahit may mga baptist nga, sabi niya, mahal ka ng Diyos, hindi mo kailangan magbago, may mga ganun na, baliktad. Samantalang preaching lagi dito, baguhin mo yan, iwanan mo yung dati mong kinasanayan. Mahilig ka dati sa ganyan, iwanan mo na kung gusto mong patuloy sa Panginoon. Iba, nagbibigay ng excuse, okay lang yan we're free in Christ. May mga ganun pa sila Ginagamit, tinitwist yung scripture para, yan, according to the deceitful lust. So, ganun din, yung iba. Sinabi na sa Bible na magpastor, isa lang asawa. Natukso ako pero gusto ko pa rin magpastor Okay lang yun. Sino ba nang, si Pope Francis naman, sino ba ako para husgahan yung mga bakla? Sino ba ako? Sino ka nga ba? So, iwas tayo sa mga ganong doktrina na lalong pinifeed yung lust. Okay? And then ito 23, and be renewed in your spirit. In the spirit of your mind. Ang tamang doktrina, talagang may mga binabago sa'yo. Huwag kang mayabang. Nakasanaya ko na to pag mga ganong nakasananay na ako din. Ilang lolo, lola, lolo ko, ninuno namin, katoliko na.
Huwag mo nang babaguhin. Why not? Kaya nga doktrina babago siya talaga pag may kailangan baguhin. Ngayon, yung tama mong ginagawa, hindi kailangan baguhin. Pero makita din natin sa Bible dapat, ito ay tama na. May establish mo yan, hindi mo kailangan baguhin. Pero pag may kailangan kang baguhin, ganun po ang tamang doktrina. May binabago at may binabago. Kasi wala tayong pinanganak dito na magaling ka agad. Feeling mo lang yun. Kaya dyan, ito, ganun pa rin. New man, yung old man, iwanan. Yung new man, isuot. Okay? Of course, another point, holiness. Of course, papunta tayo ng holiness. Hindi tayo parang Jeff Fox. Nakakita ba kayo ng Jeff Fox? Ang tanda na. Nakahikaw pa, nakaano. Kaya hindi ako naniniwala kay Hulk Hogan eh. Sabagay, ganun pa rin siya. Kung nagpagupit sana si Hulk Hogan, baka maniwala ako doon. Pag-baptisan naka ano doon. Kasi hindi eh. Anyway, ano pa? Yan, so lying. Pag sinungaling yung preacher, umiwas ka na doon. Eh basta tinutira mo naman dati nga hindi naman lahat ng doktrina niya mali. Lahat naman ng kahit Catholic may tama eh. Kung may sinungaling, tapos tinatanong pa kasi MacArthur, ang dami nag-interview sa kanya, may pumupuna sa'yo, mali ka raw dito Binibigyan siya ng chance nung para, kung mali talaga siya, taminin niya. Ganun din, kunwari, meron dito nagturo, may nakapansin ako sa'yo mali, bibigyan kita ng chance mag-explain. Men, pag inulit-ulit-ulit mo yan, pag ganun ka na nun. Men? So, kaya sa atin kita minsan may tapatan, hindi naman na pinapakilaman lang buhay mo eh. Pero may mga time na tinatanong ka saan nanggaling, what ganyan, ganyan. Para magkaalaman kung ikaw ay tapat pa rin. Nasa tama ka pa rin. Ano ba? Ito, si Pastor, nagagalit. Mali. Sabi niya, be angry. So, tama ba magalit? Depende. Kasi yun ang tinuturo sa iba eh. Dapat ang totoong, ganyan lang tayo lahat. Tayo mga sakristan. Si Jesus nga, nagalit eh. Yung mga major prophets, galit. Ang Diyos mismo, galit. Hindi na lahat galit siya sa mali. Galit siya sa kasinungalingan. Panluloko, hypocrisy. Tama lang magalit. Eh sabi doon, and sin not. So alamin mo, ano yung masama, mabuti. Pagkasalanan niya, may label niya sa Bible, malinaw kasalanan niya, huwag mong gagawin. Ngayon nagalit ako din, nanapak ako, hindi naman kailangan. Yun ang mali. Pero yung magalit lang, minsan talaga may nakakaasol eh. So anong point dito? Let not the sun go down upon your wrath. So, ang tamang doktrina, hindi dinidina yung natural na feeling mo na, again, ang Diyos nga nagalit eh. So, pero ang dami ko turo ganyan. Uy, mali yan si Pastor Ace kasi nagalit siya eh. Huh? Hindi ganun. Tingnan mo na anong dahilan at saan siya galit. Pag nagalit siya sa totoo, mali yun. Pero pag galit siya sa kasalanan, tama lang. Kita niyo yun? Ano pa? Neither give place to the devil. Yung iba, hindi namang gumawa ng mali, pero hinayaan yung mali. Mali rin yun. Katulad nga nung mga, ito sa bakla na naman tayo, pero iba, tinotolerate yan kasi baka daw maligtas pa yan. Kahit sinabi sa Bible na wala ng pag-asa yan. So, ang tamang doktrina, talagang walang lugar ang demonyo. Kita niyo yun? So, kailan lang, meron tayo nun, hindi ko pa nga siya pinalis, di ba? Sinabi ko lang na, tay, bawal sa aking bakla, ganyan. Eh, kaya tinatanong namin, sabi may nagkukwento kasi ito, dati ka daw ganyan. Hindi kami niniwala kung pagbakla ka. Kaya ang dami ngayon panluloko sa dating pastor, ngayon, bakla ang dati, ngayon pastor na. Naniniwala doon. Pinapakalat ng iba, kaya naaasal sa iba eh. Kaya yung sponsor nga natin, yung naalala ko, yun ang sinabi ko eh. In private naman yun, hindi ko na siya binastos online. Sabi ko, ay, hindi po tama to. Sabi ko sa simula nun, lamig na eh. Kaya hindi ako nagisisi. Kung ganun ang sponsor natin, hindi ko rin kailangan siya maging partner. Amen? Mahina siya, tapos makaano siya, kala mo, sinong spiritual, di naman pala. So yan sa verse 37, ganda pala nito, no? Ang tamang doktrina, walang lugar ang demonyo. Solid dyan. Hindi tayo nag-give place. Ano pa? Let him that stole steal no more. So,
Another point dito, may pagpapatawad naman. Magnanakaw dati siya, kunwari lang. Bawal ka dito. Wala sinabi sa Bible na gano'n. Sabi niya, kung dati ka nagnanakaw, ngayon, tigilan mo na yan. At tutulungan pa kita. Diba? Para hindi ka na magnakaw. Sasabihin ko sa'yo yun. Para malinaw dito. Kasi iba nagdududa. Dati magnanakaw dati yun. Explain ko rin sa kanila. Ngayon, hindi na siya ganakaw. Anong ngayon? Nakata niyan? Ganun ang tamang church at tamang tagapagturo. Hindi natin inaano yung past niya. So, babakbakan natin doon. Hindi ganun. Pag ready ka na magbago, welcome ka. Basta yung bakla, hindi na bago yun. Hindi, kilala ko nagpe-pretend lang yun. Binabali niya yung salita ng Diyos. Ano yun? Mas magaling siya. Yung iba naman kasi malambot lang. Iba yun eh. So, tinuro natin yung detalye dito. Kung malambot lang yan, nakita niya mali pala yun, napakalalaki, walang problema dun. Iba yung malambot, iba yung gusto niya, kapwa niya lalaki, iba yun. Okay? So, yun ang may forgiveness, yung katuruan, parang lang tama yan, may leeway dyan. Ano ba? Ito, medyo controversial din to. Sorry 1 hour pa lang naman tayo. Tapusin natin to, lapit na lang. Sabi nung iba, Oy, Pastor Ace, sabi yung bakla, corrupt communication yan. Alam niyo yung sabi ng corrupt? Sira. Okay? Communication, yan, sinasabi, yung speech mo. Kapag sabi ako dito, punta ka sa impyerno! Ay, huwag sabihin gano'n, corrupt communication. Iba, ginamit na itong pangontra ngayon sa righteous preaching. Sa hard preaching, at totoo naman. Si Jesus mismo, sinabi niya yun Ang sabi ni Jesus, mga anak kayo ng demonyo, nadadamay pa kayo. Ang sabi niya tama lang yun, para hindi na nga mandamay pa yung mga yun. At ma-identify ng mga false teacher to, tapos nalaman nila, hindi ko na yun to. Tama lang yun. Ang hirap sa daming deception ngayon, si Judas nga, napakagaling di ba? Manloko. So, para tulungan mo yung iba, lalo yung mga simplify, mga bata, describe mo na malinaw yan. So, hindi yun ang corrupt communication tinutukoy dito. Yun ang gusto ko sabihin. So, ano yung corrupt? Talagang bastos, no? Ngayon, may kilala tayong pastor na nagsalita kasi siya ng pero example lang niya. Tinira siya doon kasi may maraming galit sa kanya. So, hindi ako agree doon, obviously, pag sinampulan mo lang. Pero hanggat maaari kasi, huwag mo nang sabihin. Pero, isang kailangan Ano yung tinutukoy mong mura, pastor? Mali ba yun? Ayoko nang gawin dito. Pero alam niyo na yung mga mura, di ba? Nakikinig niyo sa classmate niyo kung sino. By the way, nanalo daw ng tennis, nagmura pa. Tuloy yun? Natalo tuloy. Kailangan magmura, no? So, kilala niyo yan. Sabi nga, pag kaibigan mo, panay mura. Sabihan mo agad, kailangan mo magmura. Pag pinagtanggol niya pa rin yun, tuloy-tuloy, iwasan mo na yun. Madadamay ka doon, mayroong corruption dito yun. Laging galit, laging bastos, kilala kaming ganun doon Bado siya, kilala kaming, puro kabastusan, puro biro, ngayon, Muslim. Kasi nga, yun ang gusto, 4 ang asawa Alam na. Amen? Hindi nagkakataon kasi lagi-lagi, tapos dinirebuke mo, 1, 2, 3. Yung mura, huwag ka dama yung pangalan ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin, iwasan mo na yan. Okay, so nakita niyo pagkakaiba, hindi yung sinabi lang ng corrupt na. So basta ganun, pag alam mong corrupt, iwasan yan. Paano ba so, pag nasa pulpit siya, banal na banal, tapos sa labas nagmumura. O, ganun din yun. Paano pag nagulat lang? Iwasan na rin natin hanggat maaari nga kasi. Pero hindi ako naniniwala na nagmura lang na yung maliit na finger yung toe, nasa dyan, nagmura. Hindi mo agad false teacher yun Pero ako, pag ganun, tahimik na lang ako Anyway, tingnan natin And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of the... Ang ganda nito sa kaligtasan. Yan na. So, anong point natin dito? Pag may nagtuturo na pwede kang ligtas ngayon, bukas hindi na kasi hindi ka gumawa. Kasi nag-grieve mo yung Holy Spirit. Hindi naman sinabi dyan hindi ka naligtas Sinabi nga dyan yung Holy Spirit, sinelyohan ka na hanggang sa ikaw ay redemption maligtas.
So again, itong verse na to, nawala to, nabago to sa ibang translation. Kasi napakalinaw nito ng once saved, always saved, eternal security ang tawag natin mga Baptist dyan. Napakalinaw niyan. Pag iba yung turo doon, di ba? Rema, ano naman yan, mali agad yun. Okay, bigay bawi. Eternal life na nawala. Ano yun? Regalong binawi. Regalo ba yun? Anak na tinakwil. Kaya kung di mabuting tatayan, may nangyayari yun, tinatakwil. Pero ang Diyos din siya tatakwil ang anak niya. Amen? So pag kumonta doon yung aral, maling doktrina yan. Dalawa na lang. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking put away from you with all malice. Anyway, kung napansin nyo, kinukuha na natin ng context tong yung ating topic. So obviously, may mga ibang paliwanag pa dito sa mga verses na to. Hindi natin tinatouch ngayon. Okay lang yan. So paano mo lamang ma-identify na tamang doktrina yan? Tama sa mali? Meron pong kilala tayong ganun, yung pastor na ito, nagtuturo siya ng tama ngayon. Kaso may nagalit sa kanya. Ang ginawa nito mga nagalit sa kanya, kinontra yung turo niya, turo sa Bible yun. Kaya ngayon, dahil nagalit sila dito, nagturo sila ng kontra dito, di kinontra nila yung Bible kasi bitter. Alam niyo yung bitter? Yung di maalis, yung wrath and anger, clamor. Pag galing dyan yung doktrina mo, kaya mo tinuro yan kasi may bitterness ka, may galit ka. At kahit kayo, kung may ganun din kayong feeling, iwasan nyo yung magtuturo kayo dahil sa galit nyo. Hindi kayo mapapabuti nun. O pwede natin baliktarin yun, yung mahal na mahal mo naman. Ay, tinuro ni Abante, pinatayuan ako ng building nito, kaya kahit anong turo nito, totoo to. Kasi godly to. Eh, mali na. So, wag ganun. Kaya may prinit siya na ikaw yung sa pool. So, lahat ng ituturo niya, hanapan mo ng mali kahit di na mali. Yung mga ganyang bagay eh. Kahit magulang mo, pinalo ka. Sabi natin, nagkamali talaga. Nagtanim ka ng galit. Bitterness yan. Tama ba yun? Talo ka dyan. So, medyo tayo doon lumawak. Pero, okay, balik tayo sa doktrina lang. Last, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God Christ. For Christ's sake at forgiving you. So, another lesson, yung doktrina mo agad, dapat ligtas ka. Pero umiikot dito, ikaw din, napatawad ka din. Huwag mo kakalimutan yun. So, huwag ka magtuturo na something na para impyerno to kasi nagturo to ng huwag mong papakialam yung kaligtasan kung ligtas na yan. So, yun nagkamali siya. Nangyayari sa mga Baptist yan eh. Pero iba talaga, hindi talaga ligtas. Kasi pag katulad ni MacArthur, sablay na sablay eh. Kahit marami pa siyang tama, 99% tinuturo niya tama. Sa kaligtasan, mali siya. Hindi, ligtas siguro yun. Hindi, mali nga eh. Gets ba? Okay, tapusin ko na. So, nauna paano i-identify yung mali? Tama, mali, tama, mali. Pag included sa nabanggit natin, bagay, pareho natin tinatch yung tama at mali, no? So, according to that spirit, ganun dapat. Pag hindi ka sigurado, huwag ka na magpanggap. Mali yan dahil sinabi ni Pastor Reyes. Ayun nga, sandali. Hindi ako ang authority, nagkakamali din ako. Hindi ko kailangan sabihin na yun, di ba? Pero sinabi ko rin kasi baka iba sa inyo, baka, Pastor Reyes. Wala pa naman dito ganun eh. Mapasok nga ako dyan, wala namang ano eh. Wala pa naman kasi nga, hindi na uso dito yun. Sana walang ganun. Okay? O, tapos. So, ipasok natin yung ating series, no, sa ating sa church natin. Isa yan sa mga gawin natin lagi. Nag-umpisa tayo sa tama, alamin natin yung doktrina, and then ipaglaban natin kung kailangan. Isa tayo makipaglaban, Pastor, makipagdebate tayo. Wala sinabing ganun. Sigawan natin sila dyan, trompahan natin. Private space na nila yon. Tuto tayo dito lang. Yan, yung mga dito, kasi alam natin, matuto tayo. Pag nag-soul winning tayo, medyo pinapasok natin yun. Pero nagpapaalam naman tayo, di ba? So, kung ayaw mong kausapin, huwag mong pipilitin. Uy, maliligtas ka dito. Huwag ka muna magtrabaho dyan. Dito ako, ganon. Okay? So, again, patuloy tayo.
So, walang isang tao na nakakalam lahat-lahat at wala lang kailangan idagdag sa kanya. So, tuloy-tuloy po yan. So, ewan ko kung ilang percent ng sinabi ko nakakuha nyo ngayon, hindi ko alam. Ang dami nun eh. Kaya patuloy tayo. Kaya ano yung sabi ulit doon? Sa kanina, sa Acts 2, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ngayon naman, not tossed away by every wind of doctrine. By the way, hindi ko pala nasabi yung wind of doctrine. Ano yung wind? Especially malakas, di ba? Alam yung tinatangay? Bakit naging positive ka? Kasi may kilala ko sa isa, dalawa, 10 pastor, positive sila eh. Dito na ako sa posisyon to. Meron naman nakilala, ganun pala na. Eh pag matigas ka nga, hindi ka sa mga tangay. Ngayon, kanina umaga, establish. Steadfast. Eh paano pag tama yung wind? O di magpadala ka, pero hindi ka yung nadalang. Sobrang hindi ka pwede ka naman, di ba? Pwede ka mag-adjust. Hindi agad kasi yung bata ganun eh. Ang daling putuin, ang daling tangayin. Hindi tayo dapat ganun. Eh paano naman i-share? Ayan na mahirap na. Kaya, style natin dito, yan, kabiganin mo, maligtas muna, and then saka mo invite. Kung ayaw niya, wag at least naligtas siya, talo na rin siya sa paras nun. Pero pag dito, gusto niya matuto, pag-provide ka, hanggang ngayon, sundo pa rin yung mga taga-Montalban. Pero madalas naisip ko yan, kailan kaya mag-commit ng sarili to? Eh, tinitingnan ko mo, hindi pa kaya. Sige lang, sunduin natin. At least mataniman. Lala kasi, yayaman si Tricia, no? May principal yan. Siya na magsusundo sa mga ano niya. Meron na siyang, Travis. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa aming series. Panginoon, doktrina, napaka-importante. Yes, minsan komplikado. But as you demonstrated din sa nila niyo, Lord, even in my life and others, Panginoon, natututo naman kami, Panginoon. Simple rin yung ibang bagay, ibang komplikado, but unti-unti. Gaya ng aming sa academics, nag-aaral kayo, Panginoon. Foundation muna, and then next steps, advance. I pray yung doktrina hindi namin iwasan. Bagamat mahalin, Panginoon. Maging positive din lalo pag tamang doktrina, ma-identify namin tama sa mali, iwasan yung mali, makikita naman namin yan kung kami nagtitiwala sa inyong Espiritu, Panginoon, comparing spiritual things with spiritual things sa inyong salita, at dalhin nyo kami, Lord, sa tama, maturity, Panginoon, steadfast kami, pag alam na namin tama, huwag namin iwanan, of course, yung isa mga bagay na-establish kami, of course, sa church, hindi lang mag-attend, but talagang suporta dahil persuaded kami, Panginoon, ito yung kalooban niya sa amin, hanggang magtandaan namin, even nga sa other churches, Panginoon, pag nakita kami, may kakayanan naman kami, tumulong, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas, resources, Panginoon din, karunungan, Panginoon, paano man itutulong din, una sa aming sarili, but next, kung may kakayanan pa kami, Lord, sa iba naman, so I pray. Lalaan niyo rin po ang aming church, Panginoon. Lalaan niyo po si Pastor dito, Lord. Naman sa kanyang kalakasan kanina, I pray siya magpapatuloy. At establish niyo po ang church sa Diadem. Dito na sa amin. Maraming salamat sa inyong mga ginagamit, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo po mag-ingat sa bawat isa another week. Kayo magbalik sa amin dito, Lord. Each time na may service at gawain, excited, maaga, handa, Panginoon. Kailangan mong malulati. In Jesus' name we pray. Amen.